Ang gamot ng mga senior citizen. Ano nga bang magic meron sila? Ayun, hindi kasi ako naman, nakikita ko kasi talaga, parami yung, di ba kahapon pinag-uusapan natin yung malungkot si Kim Chiu, yung ganon. So, yung mga comments ng mga senior citizen, sana daw, parang nalulungkot din sila. Kasi nga, sinasabi nila si Kim nga daw yung parang gamot nila. Like, halimbawa, pag yung mga time na malungkot sila, pag nakikita nila si Kim, nag-good vibes sila. Pag tumatawa. Siyempre, pag malungkot yung idol nila, nababother din sila. Kaya yun, gusto nila na makita ulit the old Kim Chiu na masayang-masaya pa din. Parang feeling ko dapat na si Kim Chiu mag-formulate ng gamot. Pwede. Para sa mga senior citizen. Ang dami nga. Kasi total gamot rin naman siya, dilat. Correct. Unti-unti niya yung dugo niya lagay sa capsule. Charot. Pero totoo naman yan, hindi lang naman si Kim ang gamot ng mga senior citizen. Sino pa? Kundi yung mga taong nalulungkot sa abroad, lalo na doon sa mga walang kasamang mahal sa buhay, yung mga nagtatrabaho doon, na kahit mainit, lalo sa Saudi, kahit malamig sa Europe. Alam mo, mapanood lang talaga si Kim at saka si Paolo. Wala na talaga, as in mag-glow na talaga ang buhay nila. Sasaya na ang buhay nila. Kaya nga dapat hindi nagiging malungkot itong si Kim. Pero syempre naman, tao lang naman si Kim, diba? Hindi naman yan robot, hindi naman yan laruan na palagi na lang nakangiti o dal na hindi nalulungkot, palagi lang nakangiti. May dinadamdam naman yan. Pag malungkot siya dapat, hindi kayo malungkot. Kasi, syempre, pag nalungkot kayo at naapektuhan kayo, mas lalong lulungkot si Kim. Correct. Kumbaga wala naman siya kasing outlet na iba eh. Alam nga naman sabihin niya to dun sa kanyang mga friends, which is, hindi naman sila palaging nagkakausap, pero nagkaka-text naman sila. For sure, marami nang nag-reach out kay Kim na mga kaibigan sa showbiz para tanungin o i-comfort siya o tanungin kung ano ba ang nangyari. At hindi niya lang masabi sa inyo kung anong pinagdadaanan niya. Kasi nga syempre, kumbaga within the scope of their family. Kasi naniniwala ako na family kasi may mga nakakita na may mga unfollow na naganap. May mga ganun. Pero syempre si Kim kaya nga hindi niya pwedeng ipakita na masyado siyang malungkot kasi mahirap din kasing maapektuhan talaga yung parang naalala ko lagi si Chris Aquino pag sinasabi niya, ayoko na magbigay ng burden sa mga followers ko o sa mga nagmamahal sa akin. Kaya medyo matagal ang mga update niya tungkol sa sakit niya. Kasi kung lagi siya mag-update, mas nakakaramdam ng lungkot yung mga nagsusupport sa kanya. So, with Kim Chiu, ganun din. Ako nga for the first time, after a long time, ngayon ko lang talaga nakita si Kim na may mga ganung rehistro. Oo nga. Parang malungkot siya. Kasi nung time naman na may mga problem, nakita na natin siya nung nalungkot siya nung pandemic, of course, yung binibira-bira siya, yung bawal lumabas, yung mga ganyan. Pero ito talaga, iba yung lungkot niya eh. Nararamdaman mo na mayroong mga taong nakakapagpa-apekto sa kanya. Noon kasi parang dinaan niya lang sa iyak, pero naramdaman mong fighter pa rin si Kim noon. This time, iba eh. Kaya sana, kung ano man yan, of course, ang dasal nga ng mga followers niya, matapos para magbalik uli si Kim sa nakasanayan ng marami. Pag ikaw ba, paano ka ba pag malungkot? Tinanong niya, eto lang. Malungkot. Ganyan. Pag masaya ka. Ayun nga. So, hindi naman siya robot pag sinabi ko malungkot, di ba? Siyempre, artista yun. Correct. Kapag sinabing malungkot ka, di lulungkot ka sa lalo sa eksena. Mag-roll lang, oo. Di ba? Pero itong si Kim naman ay pasasaan ba't malalagpasin niya rin naman itong mga to? Kasi alam mo, ito tatlong bagay, ewan ko, basta isa talaga yung sa lahat sa mga tao talaga, ang pinakamahirap talagang kalaban ay pamilya. Ibig sabihin kalaban sa depresyon. Pamilya talaga, magkaroon lang kayo ng konting hindi pagkakaunawa ng nanay mo, ng tatay mo, mga kapatid mo. Maapektuhan ka, damay, pati trabaho mo. Ako ganun ako pag meron akong nakasamaan ng loob na kapatid ko, sumaan loob sa akin, ganun. Alam mo, dala-dala ko yung 1 linggo. Hindi lang halata. Pero kapag iniisip mo na kung bakit kami nagkaganito, ganyan, talagang maapektuhan. Kasi nasabi nila kasi ang pera kikitain mo, which is totoo naman. Diba? Ang jowa kapag nawala sa pwedeng palitan agad-agad.
may kapalit. Oo, ikaw nga lumabas ka lang dyan, carry mo na agad. Magkaroon ng panibagong jowa, di ba? Parang iba talaga tingin mo sa akin. Siyempre, ikaw talaga yung santas. Ikaw talaga yung santas. Ikaw talaga yung napakalinis. Talaga namang Nagpapatunay lang na maganda si Ray. Talaga namang Oo. pwede pang ano yung ano, di ba? Hindi, si Ray talaga sobrang ganda. In person, kaya kapag lumalabas siya, tinitignan talaga siya ng mga lalaki. Sabi ko, ginaganon. Kaya pag nalalaman na pag nalalaman na ng 150, Hindi. Ang kapal naman ng makeup yung bakla mo. Hindi, totoo talaga yun. Kasi parang ngayon lang ako naka-encounter kay Kim. Encounter sa social media niya, na mga post iniinda niya. niya talaga ang problema sa kanilang sinasabi naman ng mga netizen na sa kapatid. Kasi meron ako mga natatanggap na balita. Meron akong kaibigan na tiga Cebu na nagsabi sa akin na ganito pala, ganyan. Kaya lang mahirap, parang ang hirap. Malay mo, di ba, isa sa mga araw na to, baka nga bukas, di ba, baka mamaya okay na, di ba? Matagal din na magkakasama itong mga to kung meron nga problema si Kim kay Lakam. Si Lakam kasi magkakasama sila sa bahay, di ba? Correct. Mga ganun. Pero ano lang yun, kumbaga tampuhang magkakapatid lang yun. Mga ganun. Hindi lang nagkakaunawaan. Yung mga ganyan. Yun nga lang, ang medyo mahirap lang kasi sitwasyon dahil kung kailan nandoon ka sa rurok ng tagumpay na parang plansyado na ang lahat na nangyayari sa buhay mo, pati career at love life. Tapos merong susubok ng katinuan mo, di ba? Susubok ng pasensya, susubok kung gaano ka kabait, susubok kung gaano kalawak ang iyong pangunawa. Pero si Kim napakarami ng pinagdaanan yan eh. At for sure marami ang bibigay sa kanya ng mga advice kung saan yun ang iti-take niya yun ang kukunin niya para malutas itong problemang to. Kasi ang problema naman, lalo sa pamilya, sila din naman yan eh. Ang mag-aayos niyan. Hindi to may ayos ng ibang tao. Pwede sigurong mag-mediate yung tao na yon. Pero, syempre, sa kanila pa rin yun. Ang dami na nag-mediate kay Marjorie Barreto at kay Gretchen Barreto, di ba, noon. Pero walis pa rin until now. So, sa kanila na lang yun. Ibigyan na lang muna natin yung pagkakataon dito kay Kim kung ano man ang kanyang pinagdadaanan. Pero, sinasabi nila, hindi daw talaga si Paolo. Oo naman. Hindi si Paolo ang dahilan. Kaya kayo mga Kim Pao, wag na kayong malungkot dahil hindi daw si Paolo. Tsaka parang, ang hirap naman kung si Paolo, nasa gitna sila ng trabaho, tapos magkakaproblema sila sa magkakaroon sila ng tampuhan. Parang si Paolo naman wala sa kanyang karakter na, 'di ba? Bibigyan ng sama ng loob. Magbibigay ng problema. Hindi problema, sama ng loob. Sama ng loob. Pero yun nga, no, yung Alt F4 kasi, so ginugol ng marami. Ano ba ibig sabihin ng Alt F4? Diba? Alt, parang plus F4. Sabing ganyan. Ito nga yung parang, pang-exit. Kumbaga parang tapusin. Starting with the active window until the user exits the application entirely. Yun ang meaning pag gusto mo nang mag-exit sa pagko-computer, Alt F4 ka. So, ganun siguro ang gusto niya. Kasi para gamitin niya yung ganung... Ano ibig sabihin nun? Gusto niyang matapos na sana? Or gusto niyang mag-exit muna pansamantala sa mga ganung sitwasyon? Ako ayoko magbigay ng kung ano man ang insight ko dyan. Kasi parang hindi ko naman basa kung ano nasa isip ni Kim eh. Di ba baka meron siyang ibang interpretasyon or something. Kasi gusto niya F4 yung reality for a second. So, ibig sabihin, gusto niya muna sigurong magpahinga muna or kalmahin mo ng kanyang sarili, di ba? Kanyang utak, yung mga ganun. Kasi hindi naman sinabing for life, di ba? Pero yun nga, kapansin-pansin kasi sa napakaraming messages sa kanya, almost 800, pero lahat yun nakafocus dun sa look niya, sa situation niya na parang malungkot na siya. So, humingi sila na explanation, pero hindi naman mag-explain si ano. Sabi nga dito, Alt plus F4, it reminds me of your iconic tigil, hininga, kalma. So, yun siguro gusto ni Kim, kalma muna. Kumalma muna. Para hindi na lumala. Wala nang balitaktakan or something, walang konfrontasyon or something. Basta tahimik lang. Pero ang isang bagay talaga, no, alam mong si Kim maraming naipundar na maganda sa mga fans niya kasi talagang mababasa mo yung mga message na nag-worry sila at sina-assure nila na ipagdadasal nila si Kim
para kung ano man yung pinagdadaanan, matapos. Hindi kasi sila sanay sa ganitong estado ni Kim na kahit naman tayo, di ba, nakikita natin palagi si Kim sa showtime, sa mga ganap niya, as in masaya. Di ba sinasabi mo nga, pagpasok ni Kim dun sa grupo sa kahit na anong lugar, pag mga gathering siya, nagbibigay, nagsasabog kaagad siya ng ngiti at kasiyahan sa lahat. Dahil pagpasok, dun nga lang sa premiere night, di ba, pagpasok pa lang niya, kumakanta na si Kim. Masaya at masaya ng mga fans. I'm sure, mapagdadaanan to ni Kim. Siguro kailangan din naman ni Kim na kalmahin mo ng sarili niya at yun, wag mo na niyang problemahin kasi marami pa siyang ganap kung maapektuhan siya ng bonggang-bongga. Baka maging accordion to. Ibig sabihin, baka maapektuhan na yung iba. Pero no, what do you mean, maapektuhan yung ibang? Maapektuhan yung trabaho, maapektuhan yung kung ano man. Pero nagiging pagdating sa trabaho. Yung maapektuhan din yung pakikipag trabaho niya sa iba, yung work atmosphere or something. Siyempre kapag may problema, paputol ka. Pag may problema ka, siyempre, tatahimik ka. Baka nga kapag medyo mainit ulo mo, pag meron lang sa'yo nagbiro, matitrigger ka agad. Baka makapagsalita ka pa ng hindi maganda. Wala naman ganun sa character ni Kim, pero meron ganun mga tao. Ano yun? Ayun na nga yun. Kaya nga inawat niya ako. Nakalimutan ko talaga sasabihin ko. Basta yun na nga. Abangan na natin si Kim at saka si Paolo sa October. Pero Kim, kung nanonood ka, di ba? Kaya mo yan. At Paolo, pag nanonood ka, anuhin mo naman si Kim. Kung hindi, anuhin. Pasayahin mo si Kim. Doon sa mga pa-cute mo, mga ganyan. Pero ako naniniwala si Kim, kahit na anong mangyari, talagang the show must go on siya. Yung pag humarap siya sa camera, action pa din. Hindi talaga maapekto ng trabaho. Tsaka siguro ngayon lang siya nagkaroon ng medyo ganyang pinagdaanan, di ba? Although even before naman meron ng mga ganyan, pero kaya lang hindi halata eh. This time, ang dami kasi talagang nakatutok, no? Grabe, konting reaction mo lang, konting nakatutok. Hindi, konting lungkot lang ng mata mo, no? Konting lungkot ng mata mo, grabe na yung reaction. Ang dami na pag-person. Kasi nga si Kim Chi siya. Ang pahayag na Kim Pao ginawang gamot ng mga senior citizen ay isang patalinghagang paraan ng pagpapakita ng kasikatan at positibong epekto ng tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino, kilala bilang Kim Pao sa mga manood, lalo na sa mga nakatatanda. Ito ay tinalakay sa programang Minin ni Ray Pumaloy at Dondon Sermino noong Agosto 8, 2025. Sa nasabing episode, binigyang diin kung paano nagdudulot ng kasiyahan at inspirasyon ng tambalang Kim Pao sa mga senior citizen na para bang nagsisilbing gamot sa kanilang araw-araw na buhay. Ito ay isang patunay na malakas na koneksyon ng tambalan sa kanilang tagahanga, anuman ang edad. Ang sinabing Kim Pao ginawang gamot ng mga senior citizen ay isang tayutay na paggamit na nagpapahiwatig na ang tambalang Kim Chiu at Paulo Avellino ay nagbibigay ng saya, aliw at koneksyon sa puso ng kanilang mga tagahanga, lalo na sa mga nakatatanda. Itinuturing silang gamot hindi sa literal, kundi sa emosyonal at mental na aspeto, nagpapaan ng araw, nagbibigay ng ngiti, at nagpapalakas ng espiritu. Ito ay isang tanyag na sa paraan ng pag-ugnay emosyon na epekto sa isang konkretong bagay, na sa kasong ito ay gamot. Lumilinaw ito na ang tambalan ay may espesyal na lugar sa puso ng kanilang milyon-milyong taga-suporta. Ipinapakita ng balita kung paano nakakaugnay ang mga personalidad sa buhay ng mga manood, lalo na sa mga nasa mas mataas na edad. Masasabing nagsisilbi silang inspirasyon at kasama sa araw-araw, na higit pa sa simpleng aliw lang. Noong Agosto 8, 2025, sa programang Minin ni Ray Pumaloy at Dondon Sermino, ito ang naging sentrong usapan na malinaw na nag-udyok ng positibong feedback mula sa publiko. Isang malihayang paraan ay ang pagsusuri sa fan therapy effect ng mga artista. Paano nakatutulong ang kanilang gawa sa emosyonal at mental na kalusugan ng mga tagahanga. Konektado rin ito sa mas malaking kultura ng celebrity influence, kung paano nagiging bahagi ang mga artista sa well-being ng audience, lalo na sa mga nasa mas sensitibong yugto ng buhay. Sa madaling salita, ang pahayag ay isang malumanay at mapangyarihang pagpupugay sa Kim Pao, isang simbolo ng aliw, pag-asa at koneksyon para sa maraming senior citizen.